Promise, boss. Papatok tong kwento ko kapag inaprubahan nyo na. Kailangan ko lang talaga ng budget para makapagsimula na ako. Maria, iba na ang panahon ngayon. Wala nang naniniwala dyan sa mga kulam-kulam na yan. Saan mo naman balak pumunta? Sa Siquijor? Hindi ba't doon naman ang sikat ng mga kulam? Payagan nyo naman ako, boso. Bebenta tong mga to sa mga manunood natin. Tama na, Maria. Marami nang nakagawa niyan. Mag-isip ka na lang ng bago. Patay na po kasi sa madla itong storya na to, madam. Binubuhay ko lang ulit kasi hindi naman natin alam na may makakasalumuha tayo na ganun, di ba? Maria, tama na, okay? Bakit hindi ka tumulad kay Leo? Magaling siya. Nadadala sa ibang bansa ang mga gawa niya kasi nakikinig siya sa akin. Hindi na papatok yung kulam stories mo. Umupo ka na lang dyan sa desk mo at maghintay ng panibagong projects na ipapagawa ko sa'yo, okay? Bagsak ang balikat ni Maria nang marinig niya ang mariing pagtutol ng kanyang editor sa plano niya. Nagtatrabaho si Maria sa isang TV network na kilalang kilala sa buong bansa. Hindi gaanong kilala ang pangalan niya sa larangan ng pamamahayag. Ngunit isa siyang magaling na manunulat. Hilig niyang pagsusulat ng mga kababalaghan. Sa dami ng kanyang nagawang investigative journalism, ay iilan lang doon ang napublish ng kanyang mga editors. Isa sa mga yon ang sumikat. Ngunit agad ding natabunan nang may ilabas na mas magandang istorya ang kabilang kumpanya. Yun na sanang hinihintay niyang break sa kanyang karir. Ngunit biglang naglaho rin na parang bula. Sa edad na 30 ay hindi pa nito naaabot ang big break bilang manunulat. Pakiramdam niya tuloy ay nagiging pabigat na siya sa kanyang kumpanya. Hindi na rin siya bumabata. Maraming batang journalist na mas magaling sa kanya. Ang iilan pa sa nakasabayan niya ay nakapag-publish na ng libro sa ibang bansa. Kung hindi lang binabayaran ng malaki ang mga ito, ay matagal na silang nakaalis. Si Maria, sa kabilang banda naman, ay hindi pinanghihinayangan kung sakaling umalis man siya doon. Nakaramdam siya ng marahang pagtapik sa kanyang balikat. Nakangiting mukha ni Leo ang bumungad sa kanya. Bakit nakabusangot na naman yung pagmumukha mo? Sino ba ang hindi malulungkot? Yung na-pitch kong story rejected na naman. Kababalaghan na naman? Alam mo namang ayaw ni Ma'am Lilith yan eh. Hindi ka pa ba nadala ng naunang story natin na naipahayag sa TV? Ginawa lang tayong katatawanan ng mga manonood. Nararamdaman ko na, Leo. Ito na yun eh. Ay, ewan ko sa'yo Maria. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pati ba naman ikaw, Leo, hindi maniniwala sa akin? Porket sumikat ka na minamaliit mo ng mga ideya ko. Baka nakakalimutan mong tinulungan kita doon sa isang palabas na nagpasikat sa'yo. Grabe naman to. Nanunumbat agad. Ano ba kasing gagawin mo sa kung saan man yan? Nagningning kaagad ang mga mata ni Maria nang marinig yun sa lalaki. Ibig sabihin lang nun ay nagtagumpay siya sa pagmamanipula rito. Ibinahagi niya sa lalaki ang mga plano nito. Ngunit kunot ang noon na lamang ang naging reaksyon niya matapos niyang sabihin sa lalaki ang gusto niyang mangyari. Halata sa kanyang mukha na hindi nito nagustuhan ang plano niya. Iyon talagang plano mo? Oo naman. May problema ba sa naiisip ko? Kaya pala hindi siya naaprubahan ni Madam. Bakit mo naman naisipang subukan ng kakayahan ng mga mangkukulam na mangkulam ng mga taong gusto mong ipakulam? Kabaliwan yung balak mong gawin. Babayaran ko naman yung ipapakulam eh. Anong masama dun? Hindi ko naman sila pipilitin. Doon natin masusubukan kung totoo nga ba ang mangkukulam o hindi. Kahibangan yan Maria. Paano na lang kung totoo? Eh di napahamak pa ang buhay ng taong kinulam. Kaya nga journalist tayo eh. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Doon natin mapapatunayan na totoo nga ang mga makukulam. Kaya sige na please, tulungan mo na ako kay Madam. Matutulungan kita sa ibang bagay. Pero dito, pasensya ka na Maria.
Tinalikuran siya ni Leo at saka dumiretso na ito sa kanyang disk. Nagsimula itong magtipa sa kanyang computer ni hindi man lang ito nagbigay ng sulyap kay Maria na siyang ikinainis ng babae. Wala siyang kakampi sa lugar na yun. Gustuhin man sana niyang umalis upang patunayan ang kanyang sarili ay hindi niya magawa. Wala siyang ganoong kalaking halaga para pumuntang mag-isa sa lugar na yun. Ang kanyang ina ay may sakit. Ang buwan-buwan niyang sahod ay laging napupunta sa maintenance nito. Ang kanyang nag-iisang kapatid naman ay nasa kolehiyo pa. Siya lang din ang inaasahan nito kung kaya't hindi niya pwedeng galawin ang natitirang ipon niya. Ilang araw na hindi pinansin ng lalaki si Maria. Kung tatanungin man siya nito ay kaswal lamang ang mga sagot niya. Nabigyan siya ng isang proyekto ng kanilang editor kung saan si Leo ang mamumuno sa kanila. Gusto ni Maria ang trabahong yun at matagal niya nang hinihiling sa kanilang editor na siya ang hahawak ng proyektong yun, ngunit napunta pa rin kay Leo. Naiinis siya sa lalaki dahil alam naman nito na gusto niya ang ibinigay na proyektong yun sa kanya. Pakiramdam niya ay trinador siya ng lalaki. Ito ang nagpapasok sa kanya sa kumpanyang yun, ngunit parang siya pang nawala ng halaga sa lugar na yun. Kinumpronta siya ng lalaki pagkatapos ng meeting nila. May problema ba tayo, Maria? Ang tahimik mo naman yata kanina sa meeting. Alam kong gusto mo ang project na ito. Kaya bakit hindi ka nagbahagi ng kahit anong ideas kanina? Alam mo naman pala eh. Bakit tinanggap mo pa rin? Ako ang may gustong humawak nun. Matagal ko nang hinihingi yun kay boss, di ba? Pasensya ka na, Maria. Hindi ko naman ginusto to eh. Alam mo naman na hindi ito ang gusto ko. Sinubukan ko namang sabihin ikaw na lang ang humawak. Pero hindi talaga sila pumayag. Pero nasa team ka naman, di ba? So dapat ipagpasalamat ko pa sa'yo yun? Lahat na lang, Leo! Lahat na lang inaagaw mo sa akin! Padabog nitong tinalikuran ng lalaki. Naiinis siya rito. Wala man lang siyang konsiderasyon sa kanyang nararamdaman. Kung nangyari yun sa kanya, ay hindi niya gagawin ang ginawa ni Leo. Gusto niyang siraan ang lalaki o hindi kaya'y guluhin ang proyekto nila. Ngunit hindi naman siya ganon kababa. Tiniis na lamang niya ang hindi pantay na pagtrato sa kanila ng mga boss sa kanya. Natapos nila ang proyektong yon na tungkol sa isang drug lord na naging pastor sa kulungan. Inaasahan na rin ng mga kasamahan nito na papatok yon sa masa. At hindi nga nagkamali ang mga yon dahil nanguna yon sa trending ng mga videos online. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil tumaas ang ratings ng kanilang network. Isa si Maria sa mga sumulat para sa palabas na yon. Ngunit wala man lang nagpasalamat o hindi kaya'y bumati sa kanya. Ang lahat ng atensyon ng kanyang mga kasamahan ay na kay Leo na ang tanging pagmamando lamang ang ginawa. Dahil sa inis nito ay lumabas na lamang siya ng silid na yun. Naabutan niya ang kanilang editor na si Lilith na hinahanap siya sa kanyang pwesto kung kaya't kanya itong nilapitan upang kausapin. Madam, ano pong atin? May kailangan po ba kayo? Maria, halika sa opisina ko. Mag-usap tayo. Hindi alam ni Maria kung ano ang kanilang pag-uusapan. Gayong ilang linggo na siya nitong hindi pinapansin. Buhat ng ilahad nito ang kanyang plano tungkol sa kulam. Maraming pumapasok sa isipan ni Maria habang dahan-dahan nitong nakasunod sa kanyang editor. Isa na rito ang pagkakatanggal niya sa kanyang trabaho na ayaw niyang mangyari. Iwinaksi ni Maria sa kanyang isipan ang alalahaning yon nang makapasok na siya sa opisina. Tumikhim ang babae, saka sinenyasan siyang maupo sa upuan na nasa harapan nito. Agad namang tumalima si Maria, sabay huminga ng malalim. Alam mo naman yata kung bakit kita pinatawag dito, Maria.
Kung tungkol po ito sa performance ko sa kumpanya, pagbubutihin ko pa po. Hindi na kailangan yon. Ano po bang nagawa ko, madam? Kung tungkol po sa na-pitch kong story last week, hindi ko na rin po yun itutuloy. Huwag niyo lang po ako tanggalin. Ako lang po ang inaasahan sa amin eh. Hindi na rin po ako bumabata, kaya mahirap pong makahanap ng trabaho. Naguguluhan siyang tiningnan ng kanyang boss. Natuwa na lamang ito nang makita ang reaksyon ni Maria na pinipigilan na huwag maiyak. Ano ka ba, Maria? Hindi ba sa'yo nabanggit ni Leo ang plano? Ano pong plano, madam? Wala po siyang nasasabi sa akin eh. Baka nakalimutan niya lang sabihin sa'yo. Hindi bale. Ako nang magsasabi sa'yo. May nakalap kaming impormasyon tungkol sa nayo ng mga aswang sa bandang Batanes. Naisipan ni Leo na ibigay sa'yo ang proyektong yon dahil alam niyang hilig mo ang mga kababalaghan. Si Leo po? Baka sa kanya po ang proyektong ito at ibinigay niya lang sa akin dahil naaawa siya sa akin. Hindi ganyan si Leo, Maria. Masyado niyang pinapahalagahan ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ikaw bilang senior niya at nagpasok sa kanya rito, ay dapat mas alam mo ang ugali niya. Pasensya na kayo, madam. Medyo stress lang po. Hindi ko pinag-iisipan ang mga sinasabi ko. Alam ko ang nararamdaman mo, Maria. Napagdaanan ko ng pressure sa trabaho. Dahil akala ko, mas magaling sila kaysa sa akin. Marami pa akong naranasang pagkukumpara sa sarili ko sa ibang tao. Hindi maganda sa utak natin ang ganyan. Dapat alam mo sa sarili mo na mas magaling ka. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na itong alok namin sa'yo. Pag-iisipan ko po muna, madam. Masyado po kasing malayo ang Batanes kumpara sa Visayas. Bakit po pala sa Batanes nyo naisipang pumunta? Huwag mo na ang pag-iisipan pa. Sayang ang pagkakataong ito. Actually, hindi naman namin sinasadyang makalap ang balita tungkol sa mga aswang-aswang. Ang huli naming nakapanayam, nakasama noong drug lord na naging pastor, ay dating aswang daw. Tinulungan siya ng pastor na gumaling. Hindi namin alam kung totoo ba ang sinasabi niya, kaya naisipan namin na gawa ng feature story siyon. Sino po ang kasama ko papunta ron? Nag-aalangang tiningnan siya ng kaharap, saka ngumiti ng pilit. Hindi nito alam kung paano niya ipapaliwanag kay Maria na walang balak na sumama sa kanya dahil ayaw nilang mangyaring katawa-tawanan naman ang istoryang gagawin nila. Napansin naman ni Maria ang pagkailang ng kanyang editor. Wala po bang gustong sumama sa akin? Hindi naman sa ganon. Naghahanap pa kami ng pwedeng sumama sa iyo. Halata naman pong ayaw nila kagatin ang proyektong ito eh. Kahit isang crew lang po, ayos na sa akin. Hindi ko kailangan ng marami na ayaw naman ako katrabaho. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina, kung kaya't napatingin ng dalawang babae sa kapapasok lamang na si Leo. May dala itong libro. Ibinigay niya yon kay Maria. Ako na ang sasama sa'yo. Basahin mo ang librong yan, sinulat ni Marian. Ako ang magiging cameraman mo, kaya inaasahan kong ikaw ang gagawa ng lahat. Nandito lang ako para sundin ang gusto mo. Nagulat naman si Maria sa pagpresenta ng lalaki upang samahan siya. Hindi niya yun inaasahan. Napapalakpak naman si Lileta sa tuwa. Perfect! Ngayon, pwede ka nang mag-impake ng mga gamit mo, Maria. Alam kong maayos na ang ticket ninyo, pati na rin ang waiver nyo. Tungkol naman sa budget, may nakalaan na para sa proyektong ito. Teka, ikaw ang sasama, Leo? Paano ang mga proyekto mo? Sa pagkakaalam ko, may interview ka sa ibang bansa sa susunod na linggo. Paano yun? Nagkibit balikat na lamang ang lalaki. Wala itong pakialama sa mga yon. Tila nainis naman si Maria sa kanyang inasal dahil kung siya yon ay hindi niya palalagpasin na umangat at tanggapin ang nakahandang promotion sa kanya. Andiyan naman si Vincent. Alam naman na niya yung gagawin. Isa pa,
Hindi lang naman ako ang gumagawa nun. Kasama ko naman kayo, kaya may tiwala akong maipapalabas yun sa TV station sa ibang bansa. Opportunity na yun, Leo eh. Ano naman? Marami pa namang opportunity na darating dyan eh. Baka nga itong pupuntahan natin, sisikat pa kesa dun sa naunang gawa natin, di ba? Kaya umuwi ka na at mag-impake ka na. Ako nang bahala rito. Malaking ngiti lamang ang iginawad ng kanilang editor matapos siyang ipagtulakan ni Leo palabas ng opisina. Nakita niya pa ang mga itong nag-uusap. Ang kanyang mga katrabaho naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Napairap na lamang ito sa kawalan. Nakahanda na ang mga gamot ni nanay dito sa lagayan ha. Ang budget nyo sa buwang ito ay nariyan na sa sobrang yan ha. Mag-iingat kayo dito. Bago umalis ay maraming ibinilin si Maria sa kanyang kapatid. Isa na doon ang password ng kanyang bank account kung sakaling may mangyari sa kanya sa pupuntahan niya. Ang kanyang ina ay hindi na halos makausap dahil na rin sa na-stroke ito. Nagpaalam na lamang ito sa kanya bago umalis. Hinintay na lamang ni Maria sa labas ng kanilang bahay si Leo. Tinawagan kasi siya ng lalaki upang sabihin na pinayagan silang gamitin ang kotse ng kumpanya. Tahimik lamang silang binabaybay ang kahabaan ng daan patungo sa Hilaga. May mga iilang impormasyon silang nakalap na maaaring makatulong sa kanila. Inisa-isa nilang basahin yon at marami silang nalaman sa nayong kanilang pupuntahan. Ilang oras din ang biyahe ng mga ito. Si Leo na ang bumasag ng katahimikan na bumabalot sa kanila sa loob ng sasakyan. Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil tinanggap ko yung alok ni Ma'am Lilith. Nung nakaraan, di ba? Hindi mo naman kasalanan yun. Baka may nakita lang sila sa'yo na hindi nila makita sa akin. Magaling kang mamamahayag at manunulat, Maria. Naniniwala ako sa husay mo. Pero bakit hindi ako, Leo? Alam mo naman na sa loob ng 10 taon kong pagtatrabaho doon, halos minsan lang ako bigyan ng proyekto. Ilang linggo ko nang hinihingi kay Madam ang istorang yun. Pero anong nangyari? Ibinigay niya pa rin sa'yo. Hindi lang yun ah. Ang mas ikinagagalit ko ay basta-basta mo nalang itinapon ang pinaghirapan mong yun. Akin sana yun eh. Hindi na napigilan ni Maria ang kanyang damdamin. Nailabas niya ang kinikim-kim na hinanakit nito sa lalaki. Gusto sana niya ng katahimikan sa biyahe, ngunit hindi niya na nagawa yun. Sa loob ng 2 buwan, nakasama niya ang lalaki sa gagawin kung kaya't mabuti na ring mailabas niya ang nararamdaman niyang yun. Napabuntong hiningan na lamang si Leo sa narinig. Si Maria naman ay napatingin na lamang sa tanawin na nasa labas ng umaandara na sasakyan. Ipinaliwanag ko naman sa iyo, di ba? Hindi lang akong gumawa nun. Kasama ko kayo. Isa pa, alam ko namang sa susunod na buwan o sa susunod na taon, may ilalabas na issue tungkol sa pastor na yun. Hindi ako lubusang naniniwala sa kwento niya. Kilala mo ako, Maria. Kapag hindi ko gusto ang ginagawa ko, binibitawan ko agad yun. Hindi naman tama yun. Mas mabuti na rin pangalan ko nakalagay dun. Hindi ako mapalagay sa lalaking yun eh. Alam mong may gagawing hindi maganda. Hindi mo dapat hinuhusgahan ang tao dahil lang sa nakaraan niya. Hindi na lamang siya sinagot ng lalaki. Tuloy-tuloy lamang sa pagmamaneho nito sa sasakyan. Wala silang imikana hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar. Biglang tumirik ang kanilang sasakyan. Ang hindi pa maganda sa nangyari ay wala man lang katao-tao sa paligid. Malapit nang gumabi at hindi nila alam kung malapit na ba sila. Lumabas na lamang ng sasakyan si Leo upang tingnan kung ano ang nasira. Tama ba ang dinaanan natin? Hindi ko nga rin alam eh. Wala nang signal dito. Hindi ko na magamit yung Google Map.
Ano na yan? Wala man lang katao-tao dito. Ano bang nasira sa sasakyan? Hindi ko alam. Writer lang ako, pero hindi mekaniko. Namimiloso po ka pa ah. Nag-overheat yata tong makina ng sasakyan. Hintayin na lang natin na medyo kumalma siya. Napairap na lamang si Maria sa kawalan. Naisip na lamang nitong maglakad-lakad upang makalanghap ng sariwang hangin. Hinayaan niyang kumalikot ng kung ano si Leo sa sasakyan. Tahimik sa lugar na yun. Walang gaanong sasakyan na dumadaan. Hindi rin agad sila makahingi ng tulong. Hindi kalayuan ay may nakitang tao si Maria na naglalakad sa kalsada habang may dalang sako ng kahoy. Agad niya itong nilapitan upang magtanong. Hello po, magandang araw sa inyo. Anong lugar na po ba ito? Nang malapitan niya na yun, ay nasilayan niya ang mukha ng matandang babae. Mahabang puting buhok nito. Ang kanyang paglalakad naman ay medyo uugod-ugod na. Hindi rin normal sa kanyang tindig dahil halos makuba na ito dahil sa katandaan. Hindi siya pinansin ng matandang babae kung kaya't kinulit niya yon. Ang iniisip niya ay baka hindi lang siya naririnig ng matanda kung kaya't nilakasan niya ang boses niya. Lola, naririnig niyo po ba ako? Magtatanong lang ho sana ako. Nasiraan kami ng kasama ko. Baka may alam po kayong talyer na malapit dito. Gaya noong una ay hindi pa rin siya pinansin nito. Hahawakan na sana niya ang kamay ng matanda nang bigla siyang tawagin ni Leo. Napalingon na lamang ang babae kung saan ang gagaling ang boses ni Leo. Kumaway siya sa lalaki upang ituro sana ang matandang babae. Ngunit nang humarap siya ay wala na ang matandang babae doon. Anong ginagawa mo dyan, Maria? May nakita akong matandang babae. Kaharap ko lang siya kanina pero biglang nawala. Hindi mo ba siya nakita? Anong pinagsasasabi mo dyan? Ikaw lang naman mag-isa, nakita ko rito kanina eh. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Kinausap ko pa nga yung matanda eh. May dala siyang sako ng kahoy. Kaya imposibleng hindi mo siya nakita. Pumasok ka na sa sasakyan. Baka pinaglalaroan ka lang ng mga elemento rito. Naayos ko na yung sasakyan kaya pwede na tayong umalis. Naguguluhang sumunod na lamang si Maria sa lalaki. Nilingon niya muli ang lugar kung saan niya nakita ang matandang babae bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Huwag mo nang pansinin yung nakita mo. Normal lang ba ang ganun? Unang beses kong maranasan yun eh. Ikaw ba unang kumausap sa kanya? Kung ikaw walang problema. Ako nga ang unang kumausap sa kanya. Nagtanong ako ng 2 beses pero hindi siya sumagot. Bakit? Ano bang meron? Nabasa ko lang naman, saka narinig ko rin sa mga sabi-sabi na kapag ang aswang o kung ano man niyang alagad ng dilim ang unang kumausap sa'yo, dapat na sumagot ka. O hindi dapat ikaw ang huli magsalita. Sa ganung paraan, hindi ka niya mauusog o masusundan. Hindi ko pa narinig ang mga ganyang sabi-sabi. Bigla na lamang tumaas ang balahibo ni Maria sa batok nang bigla siyang makaramdam na may tumitingin sa kanya sa kanilang dinadaanan. Nilingon niya ang likuran ng sasakyan ngunit wala namang naroon. Guni-guni lang yun. May sinasabi ka? May naramdaman kasi ako nakatingin. Huwag mo na lang pansinin. Malapit na tayo. Sa tinagal-tagal na nagsusulat si Maria, ay noon lamang niya naranasan ang kilabot na yun. Napalunok na lamang siya ng laway nang makarating sila sa nayon na ang tanging ilaw ay ningas ng lampara. Walang katao-tao sa labas ng nayon na yun, ngunit hindi naman nagmumukhang abandonado ang lugar. Kung titingnan mabuti, ay may mga taong nakatingin sa kanila sa awang ng kanilang bahay. Nagmamasid ang mga ito sa bawat galaw nila. Agad niyang nilapitan si Leo na abala sa pagbaba ng mga gamit sa sasakyan. Nakikita mo ba ang mga taong nakatingin sa atin? Marami sila.
Nabasa ko ng tungkol sa kanila mula dun sa ibinigay na journal ni Mario. Yung aswang na natulungan ng pastor. Mga tao raw ang nakatira dito. Kaya ligtas tayo sa lugar na to. Dala ang kanilang backpack at kamera ay agad silang nagtungo sa pinakamalaking bahay na naroroon sa nayon. Ayon sa tala ay doon nakatira ang namamahala na tinatawag nilang kapitan. Habang naglalakad ay naramdaman ni Maria ang tinging nakasunod sa kanila. Si Leo sa kabilang banda ay wala man lang reaksyon sa nangyari dahil tuloy-tuloy lamang ang lakad nito patungo sa bahay na yun. Hindi naman sila nahirapang hanapin ang bahay ng kapitan dahil hindi lalampas sa 30 ang bahay na naroroon. Nang makarating sila roon ay agad na kumatok si Leo ng 4 na beses. Tao po! Tao po! Ako po si Leo. Yung kasama ko naman po ay si Maria. Kailangan lang po namin kayo makausap. Tao po! Parang wala namang tao sa bahay na to eh. Tiningnan ni Maria ang kabuuan ng bahay upang maghanap ng bahagyang nakabukas na pintuan o hindi kaya'y mga bintana tulad ng mga nadaanan nilang bahay. Ngunit wala siyang makita. Ang bahay na yun lamang ang bukod tanging nakakandado, ngunit may nakabukas na ilaw. Tao po! Hindi po kami masasamang tao. Kailangan lang naman po namin ng tulong nyo. Ilang minuto pa silang kumatok nang marinig nilang boses ng isang lalaki sa bahay na katapat lamang kung saan sila naroroon. Ang sabi nito ay wala ang kapitan sa kanyang tirahan. Pinapaalis pa sila sa lugar na yon ng mga taga-nayon dahil hindi raw ligtas. Hindi naman po kami magtatagal. Gusto lang namin kayong kausapin. Kahit ilang minuto lang po. Sumagot ang isang babae sa kabilang bahay na wag na raw silang magpumilit pang pumasok sa kanilang mga pamamahay dahil masasaktan lang sila. Ayon pa rito ay kung hindi sila umalis kaagad ay hindi na sila aabutan ng araw. Tiningnan ni Maria ang kasama nitong pagod at nakaupo sa isang gilid. Ilang oras din ang biyahe nila. Tuloy-tuloy rin ang pagmamaneho nito kung kaya't alam niyang hindi na nito kayang bumalik pa sa lungsod. Ang kailangan ng lalaki ay pagkain at mahabang pahinga. Aalis na lang po kami. Pero pwede po ba makiinom na lang ng tubig sa inyo? Hindi po kami mananakit. Kahit ilabas nyo na lang po yung pitchel ng tubig. Ako na po ang bahalang kukuha. Ilang minutong katahimikan pa ang bumalot sa buong lugar. Nang marinig niyang mabilis na pagbukas-sarado ng isang pintuan sa kalapit na bahay. Dali-daling kinuha ni Maria ang pitsil, saka ipinagsali nito sa baso ng tubig ang kanyang kasamang si Leo. Heto, uminom ka muna. Maghanap na lang tayo ng matutuluyan. Ako nang bahalang magmaneho ng sasakyan. Sigurado ko bang kaya mo? Titisin ko na lang tong sama ng pakiramdam ko para makaalis na tayo rito. Ako na. Kaya mo bang tumayo? Inalalaya ng babae ang kasama nito. Napatalo na lamang sila sa gulat nang maramdaman nitong inaapoy ng lagnat ang lalaki. Kailan ka pa nilagnat? Sana hindi ka na tumuloy gayong masama palang pakiramdam mo. Maayos naman ako kanina eh. Simula nung makapasok tayo sa lugar na to, bigla na lang akong nahilo. Diyos ko, inaapoy ka ng lagnat to. Teka, hihingi ako ng tulong. Mabilis na kinatok ni Maria mga pintuan ng bahay na naroroon upang humingi ng tulong. Sa mga pangyayaring kagaya nito ay mabilis siyang magpanik. Naiiyak niyang kinalampag ang pintuang nagbigay sa kanila ng tubig. Tulungan niyo po kami! Parang awa niyo na po! Inaapoy po ng lagnat yung kasama ko! Pakiusap! Kahit ilang pakiusap at iyak ang gawin ni Maria, ay hindi siya tinulungan ng mga taong naninirahan doon.
Naririnig niya pang may sumisigaw na umalis na lamang sila dahil hindi sila makakatanggap ng tulong mula sa mga taga roon. Nang hihina man ay nilapitan ni Leo ang kaibigan upang aluhin. Halika na. Umalis na tayo rito. Baka may mahanap naman tayong bahay na pwede nating hinga ng tulong. Pero Leo, baka ano pang mangyari sa'yo kung hindi pa maaagapan ang lagnat mo? Pahinga lang to. Marunong ka namang magmaneho, hindi ba? Humingi na lang tayo ng tulong sa iba. Tumango na lamang si Maria. Pinunasan nito ang mga luhang tumutulos sa kanyang muka. Hindi siya maaasahan sa ganoong bagay. Lagi kasi itong nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kung hindi lang siguro siya nilapitan ni Leo, ay baka pinasok niya na ang bahay na yun. Babalik po kami bukas. Maraming salamat po sa tulong nyo. Bakit ka nagpapasalamat sa kanila? Hindi nga nila tayo tinutulungan eh. Binigyan nila tayo ng tubig. Malaking tulong na yun. Halika na. Maghahanap pa tayo ng matutuluyan. Nainis si Maria sa sinabi ng lalaki. Walang dapat na ipagpasalamat sa mga taong yun. Kung may mangyaring masama kay Leo, ay sila ang sisisihin niya. Tahimik siyang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi ito masyadong magaling, ngunit marunong naman siya. Si Leo sa isang tabi ay tahimik na nakapikit habang yakap ang sarili. Habang tumatagal ay mas lalong tumataas ang kanyang lagnat. Nataranta itong nagmaneho ng mabilis. Kailangan niyang makahanap ng matutuluyan nila dahil hindi nito alam ang gagawin kung maaabutan man ng kumbulsyon sa sasakyan si Leo. Sa hindi kalayuan ay may nakitang bahay si Maria sa gilid ng kalsada. Nag-iisa lang yun sa lugar, ngunit marami namang ilaw na nakasindi. Sa labas ng bahay ay may nakita siyang lalaki na bitbit ang kanyang alagang aso, kung kaya't agad niyang ipinaradang sasakyan sa tapat ng bahay nito. Nagulat ang lalaki nang makita sila nitong bumaba ng sasakyan. Dali-dali niyang nilapitan ito upang humingi ng tulong. Manong, tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Kumalma ka, Iha. Ano bang nangyari? Yung kasama ko po, inaapoy po ng lagnat. Tulungan niyo po siya. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Huwag ka mag-alala, Iha. Tutulungan ka namin. Tinawag ng matandang lalaki ang kanyang anak at asawa upang buhatin ang nanginginig na katawan ni Leo sa loob ng sasakyan. Dali-dali nilang binuhat ang lalaki papasok sa kanilang bahay. Hindi alam ni Maria ang gagawin kaya sumunod na lamang siya sa kung saan dinala si Leo. Abalang mag-ina sa paghahanda ng palangganang may lamang tubig. Ang lalaki naman ay may dalang mga dahon ng halaman. Inilagay niya yon sa ulot katawan ni Leo. Nagsindi muna ito ng kandila at saka umusal ng munting dasal. Matapos niyang hipa ng kandila ay doon lamang kumalmang katawan ng lalaki. Mabuti na lamang at nadala mo ang kasama mo dito sa aming bahay. Sino ba nagturo sa iyo ng lugar na ito? Nagmaneho lang talaga ako ng sasakyan hanggang sa makahanap ng pwedeng hinga ng tulong. Kumusta na po siya? Sa ngayon ay ayos na siya. Nabati lamang siya ng mga naninirahan sa lugar na ito. Masyadong mababa ang kanyang dungan. Dungan? Ano po yun? Mahirap ipaliwanag, ngunit sa simpleng eksplenasyon, ito ang proteksyon nyo laban sa kampon ng dilim. Ang taong may mahinang dungan ay lapitin ng disgrasya. Oo nga pala, saan ba kayo nanggaling? Mula pa po kami sa lungsod ng Maynila. Pumunta po kami rito para sa trabaho. Sa katunayan, ay nanggaling pa kami dyan sa kabilang nayon upang hanapin ang tinatawag na kapitan. Pero wala siya ron. Kahit ang mga tao hindi kami tinulungan. Napatayo ang lalaki sa kanyang kinauupuan. Naglakad ito papunta sa pintuan ng bahay.
Hindi ganoon kalaki ang bahay. Gawa lamang yon sa pinagtagpi-tagping kawayan. Malayo ang tingin nito sa labas. Binalingan niya ng tingin si Maria at napabuntong hininga. Pagpasensyaan mo ng mga kanayon ko ha. Ganon talaga dito sa amin. Kada sasapit ang alas 6 ng gabi, ay hindi na kami pwedeng lumabas ng bahay. May gumagala kasing aswang dito. Matagal na naming problema ang salot na yun. Ngunit hindi sila basta-basta napupuksa. Alam niyo po ba kung saan ang pugad ng mga aswang? Narinig niyang napaubo ang asawa nito habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ano naman ang gagawin mo sa pugad ng mga aswang, Iha? Masyadong mapanganib ang lugar na yon. Huwag ka nang magtangkang puntahan pa yon. Yun nga po yung ipinunto namin dito. Kailangan naming makapanayam yung mga aswang. Alamin na ang mga buhay-buhay nila at kung bakit nila ginagawa ang pagpatay. Natawa na lamang ng pagakang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman kung matutuwa ba ito o magagalit kay Maria. Mas masahol pa sila sa hayop, Iha. Pare-pareho lang sila. Wala nang natitirang mabuti sa kanila. Bakit po parang kilalang kilala niyo po silang lahat? Dahil yon ang totoo. Walang palya. Kada Miyerkules at Biyernes ay lumulusob sila sa nayon upang maghasik ng kasamaan. Ang sino mang makita nilang naglalakad sa labas ay itinuturi nilang pagkain. Kailan po nagsimulang mangyari to? At bakit hindi na lang sila pumunta sa ibang lugar para maghanap ng mga pagkain nila? Hindi kami pwedeng lumagpas sa hangganan ng nayon. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na sinagot ng lalaki ang tanong nito nang tawagin siya ng kanyang asawa. Maganda ang babaeng yun. Halos kaedad niya lang o mukhang mas bata pa sa kanya. Ang lalaki naman sa kabilang banda ay may katandaan na. Ang mabuti pa siguro magpahinga ka na. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Lerma. Ang asawa ko naman ay si Tomas. Ito ang anak namin si Joshua. Nakalimutan ko na tuloy magpakilala. Ako si Maria. Yang kasama ko naman ay si Leo. Kasalukuyan kami nagtatrabaho bilang manunulat. May TV or radyo po ba kayo? Doon kasi kami nagtatrabaho nitong kasama ko. Naku Maria, walang ganyan dito sa amin. Simple lang kasi ang buhay dito. Ang makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw ay sapat na sa amin. Pero alam naman namin kung ano ang mga yan. Bakit hindi po kayo lumuluwas ng Maynila upang doon magsimula? Maraming trabaho na pwedeng pasukan doon. Lalo na kung ang problema nyo dito ay yung aswang. Huwag mo kaming alalahanin, Maria. Ang mabuti pa, matulog ka na. Bukas na lang namin sasabihin sa inyo yung nangyayari dito sa lugar na ito. Teka lang, nakakain ka na ba? May gulay pa akong niluto dyan kanina. Gusto mo bang kumain? Salamat na lang po, pero gusto kong magpahinga. Pumunta ang babae sa isang aparador. Sa kanya hinugot ang kumot at unan na maayos na nakatago sa loob. Iaabot na sana nito mga yon nang makaramdam sila ng malakas na pag-uga ng bubungan. Sa labas ng kanilang bahay ay nakarinig sila ng alulong ng aso. Magtago kayo. Bilisan nyo. Sumusugod na naman sila. Hindi malaman ni Maria kung ano ang kanyang uunahin, ang magtago o tulungan ang inaapoy sa lagnat na si Leo. Lalapitan sana niya sa higaan ng lalaki nang bigla siyang hagitin ni Lerma sa isang tabi. May hawak itong kakaibang kutsilyo, samantalang ang kanyang anak na lalaki ay may hawak na buntot pagi. Tahimik lamang ito sa gilid. Kalmado at hindi makikitaan ng pagkabahala. Tila ba sanay na siya sa pangyayaring yun.
Si Tomas naman sa kabilang banda ay nagsaboy ng asin sa labas ng kanilang bahay. Maririnig ang malakas na atungal ng mga aswang na tinamaan ng asin sa labas ng kanilang bahay. Iwinasiwas din nito ang hawak niyang mas mahabang buntot pagi. Sa hindi malamang kadahilanan ay biglang nakaramdam si Maria ng paninikip ng dibdib. Hindi ito makahinga na para bang may humihigop sa kanyang lakas. Bago mawala ng malay ay naramdaman niyang malakas na pagsipa ni Lerma sa kanyang likod. May tumalsik na dugo sa kanyang muka. Nagising na lamang si Maria sa mahinang pagtapik sa kanyang muka. Nang imulat nito ang kanyang mga mata ay nasilayin niya ang mukha ni Lerma na nag-aalala sa kanya. Bumalik sa kanyang gunita ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Bigla siyang napabangon, ngunit agad ding napahiga nang maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang liig. Masakit pa ba? Kararating mo lang dito ngunit muntik ka pang mamatay. Ano bang nangyari? Ang huling naalala ko lang, yung hindi ako makahinga. Ganoon na nga ang nangyari. Ang mahabang dila ng tiktik ay siyang pumulupot sa liig mo. Huli ko na nakita. Nakapasok na pala sa bubungan ng dila niya. Hindi ako makapaniwala na ganoon na lamang palang bangis ng mga aswang. Mas malala pa nga dyan na madalas nilang gawin eh. Huwag mo nalang isipin yan. Halika sa labas. Naroroon ang kaibigan mo. Masaya silang nagkakape ng asawa ko. Maayos na ba ang pakiramdam niya? Naku, oo naman. Magaling na manggagamot ang asawa ko eh. Hindi mo na itatanong. Siya ang sikat na albularyo dito. Lumabas sila ng bahay at doon nila naabutang maganang nag-aalmusal ang tatlong lalaki. Parang wala lang sa mga ito ang nangyari noong nakaraang gabi. Nang mapansin sila ng mga ito ay agad naman silang binati. Maria, kumusta tulog mo? Hindi ko alam. Wala akong ganoong maalala sa nangyari kagabi. Nabanggit nga nila paring Tomas na nangyari. Pasensya ka na't hindi natin nakuna na nangyari. Maganda sana yun para sa dokyo natin. Nakalimutan ni Maria ang tungkol sa bagay na yun. Pinangunahan siya ng takot at pagkabigla. Kung maayos lang ang lagay ni Leo sa mga oras na yun, tiyak na mabilis silang makakatapos sa kanilang ginagawa. Pagkatapos mag-agahan ay naglakad-lakad muna ang dalawa. Hindi sila hinayaang magligpit man lang ng kanilang pinagkainan dahil sila raw ay bisita. Nakausap ni Leo mag-asawa kung pwedeng doon muna sila mamalagi kapalit ng pera, ngunit hindi sila nito pinayagang magbayad pa. Ayos na sa kanilang pagkain o kahit langis na kakailanganin ni Tomas sa kanyang panggagamot. Napadpad sila sa isang masukal na gubat na hindi naman kalayuan sa bahay ng mag-asawa. Hindi ka man lang ba natakot na humingi ng tulong sa kanila kagabi? Hindi mo ba naisip na maaaring aswang sila? O hindi kayo masamang tao? Sa labis na pag-aalala ko sa'yo kagabi, ay maiisip ko pa bang alamin kung aswang sila o hindi? Swerte na lang tayo dahil mabubuting tao sila. Sigurista ka eh. Gusto mo lahat ng plano mo nasusunod. Maingat ka rin sa pagdidesisyon. Pero bakit parang nakalimutan mo yun? Nagagalit ka ba dahil hindi ko nakunan yung pag-atake ng mga aswang kagabi? Marami pa namang mangyayaring pag-atake eh. Nasa loob ng sasakyan yung mga gamit natin. Mas inuna pa kita kaysa sa trabaho. Hindi naman sa ganon. Dapat inuna mo na lang ang kaligtasan natin pareho. Pwede naman tayong manatili sa sasakyan eh. Ay nako, imbis na magpasalamat ka na lang, ang dami mo pang reklamo. Napatigil ang lalaki sa paglalakad at agad siyang napaupo upang hawakan ang pulbura na nakakalat sa daan. Sinundan niya ng tingin ang mahabang guhit na iyon hanggang sa hindi niya na maabot ng tingin. Sa tingin mo ba, konektado to sa pag-atake kagabi? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado.
Kanina kasi, pagising ko, may nakita akong nakakalat na ganito sa labas ng bahay ng mag-asawa. Halika, sundan natin ang mahabang linyang yan. Sinundan nga nila ang mahabang linya ng pulbura na nakakalat sa daan. At doon nila nakita na hanggang batis lamang yun. Kumunot ang noo ng lalaki nang marating nilang isang banda kung saan burado ang guhit sa lupa. Hindi ito kalayuan sa bahay nila Tomas. Weird. Hanggang dito lang talagang guhit. Yung ibang parte ng gubat, puro lata na. Ano kaya sa tingin mo ang unahan ng batis na yan? Gusto mo puntahan? Halika! Kung ako sa inyo, hindi ako lalagpas sa guhit na ito. Mapanganib para sa karaniwang taong lugar na yan. Mas mainam nga, makaalis na kayo sa nayon habang maaga pa. Hindi nila namalayan ang kanyang pagdating. Tahimik nitong ikinalat ang puting pulbura na nabura. Narinig ng dalawang nag-usal ito ng kakaibang dasal habang ginagawa yun. Para sa inyong ginagawa nyo? Diyan po ba ang pugad ng mga aswang? Imbis na sagutin ng lalaki ang mga tanong, ay iniba niya ang usapan. Hindi ba't kailangan niyong makausap ang mga taga-nayon? Pumunta na kayo doon. Kinausap ko na sila kung papayag ba silang makausap niyo. Agad naman silang pumayag. Nagtinginan ng dalawa na agad namang bumalik sa kanilang sasakyan kung saan naroon ang ilan nilang gamit. Hindi kalayuan sa lugar na yon sa bahay ng mag-asawa, kung kaya't wala pang ilang minuto ay nakarating na sila sa lugar. Kasama nila ang anak ni Tomas upang alalayan sila. Nadatna nilang abala ang mga tao sa kani-kanilang ginagawa. Nang marinig ng mga ito ang ugong ng sasakyan, ay sabay-sabay silang napalingon. Naunang bumaba si Joshua upang kausapin ang mga ito. Nang masigurong ayos na, ay sinenyasan na lamang nito ang dalawa na bumaba ng sasakyan. Nilapitan ni Maria ang kinausap ni Joshua na napag-alaman nitong anak ng kapitan. Sinabihan niya ito ng mga gagawin nila na maging ang mga tanong na kanilang itatanong sa kanila. Huwag nyo na lang pong pansinin ang camera ha. Isipin nyo na lang po na ako lang ang kausap nyo. Tinanguan lamang siya ng babae. Ang mga naninirahan naman doon ay tahimik na nanunood sa kanila. Ang unang tanong ko po ay anong klaseng aswang ang umatake sa inyo? Sinagot naman itong iba't ibang klase ng aswang ang umaatake sa kanila. Yon ay karaniwang aswang, tiktik, manananggal o di kaya'y awok. Lahat ng mga aswang na sinasabi nito ay hindi basta-basta dahil natural daw na malalakas ang lahi nila. Gaano na po ba katagal na sumasalakay ang mga aswang sa nayong ito? Napatango na lamang si Maria sa kanyang narinig. Ang sabi ng kanyang kausap ay matagal na. Nakasanayan na nga raw nila yon. Ang tanging ginagawa lamang nila ay labanan ng mga ito o hindi kaya'y magtago sa kanilang mga bahay. Bakit hindi po kayo umaalis sa lugar na to? Gayong hindi naman pala kayo ligtas. Ang tanging nabanggit lamang ng kanyang kausap ay hindi sila pwedeng lumagpas sa hangganan. Wala na itong ibang sinabi pa dahil napatikim ang isa sa mga kasama nila. Tahimik na tumayo ito at nagpaalam na tapos na raw siya roon. Hindi na nagpumilit pa ang mga ito dahil mahaba pa ang kanilang oras sa pag-iimbestiga sa lugar. Ayaw niyang magalit ang mga tao sa kanila. Ilang araw pang nanatili ang mga ito sa lugar na yon. Napansin nila na maraming alagang hayop ang mga tao. Ngunit ni minsan ay hindi nila nakitang nagkataya ang mga ito upang gawin nilang ulam. Tanging gulay lamang ang paulit-ulit nilang kinakain. Walang karne kung hindi ay gulay lamang o hindi kaya'y mga root crops na katulad ng gabi, kamote at kamoting kahoy. Dahil na rin sa nauumay na sila sa paulit-ulit na pagkain yon, ay nagdesisyon silang pumunta sa palengke na malapit.
Wala rin kasing kuryente sa lugar na yun kung kaya't kailangan pa nilang lumuwas upang mag-charge ng kanilang mga kamera maging ng mga dala nilang cellphone. Gusto sana nilang isama si Joshua, ngunit mariing sinabi nitong hindi siya pwedeng lumagpas sa hangganan. Ilang beses na nilang naririnig ang salitang yon, ngunit hindi pa rin nila malaman kung ano ang ibig sabihin. Habang tumatagal tayo sa lugar na yun, mas lalong nararamdaman kong kakaibang mga taong nakatira dun. Hindi ko alam na ganito pala kakomplikado tong ginagawa natin. Sa tingin mo, may koneksyon kaya ang hangganan na sinasabi nila kaya hindi sila makaalis sa lugar na yun? Kailangan nating malaman yun sa lalong madaling panahon. Pero pinagtataka ko paano nakaalis ng lugar na yun si Mario kung bawal silang lumagpas ng hangganan? Aswang naman si Mario eh. Hindi siya tao kagaya nila Tomas. Nabasa mo na ba lahat ng sinulat niya? Hindi ko pa kasi tapos na basahin yun eh. Hindi ko na nga mahanap yun. Baka kung saan ko lang nailapag. Marami siyang nilagay doon na maaaring makatulong sa atin. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. May pinabibiling langis sa akin si Tomas. Sasama ka ba sa loob ng palengke? Hindi na. Babantayan ko na lang ang mga gamit natin dito. Baka manakaw pa to eh. Ayoko namang magbayad sa oras na mawala to. O sige, diyan ka muna. Bibili lang din ako ng ulam natin hanggang sa susunod na araw. Napatango-tango na lamang ang babae habang kinakalikot ang cellphone nito na ilang araw nang hindi nagagamit dahil nalobat. Marami siyang natanggap na mensahe at ang karamihan sa mga yon ay mula sa kanyang kapatid na nangungumusta. Matapos niyang replyan ang mensahe ng kapatid ay napadpad siya sa isang mensaheng nagpaguho ng mundo niya. Tahimik na binabaybay nila ang daan pabalik ng nayon. Nang tanungin siya ng lalaki kung napano siya. Sinabi lamang nitong biglang sumakit ang kanyang ulo dahil sa init. Hindi na rin nagtanong pa si Leo dahil tunay namang mainit sa araw na yon. Araw yun ng Miyerkules. Abala ang mga taga-nayon sa paghahanda dahil sasalakay na naman ang mga aswang sa gabi rin yun. Tuwang-tuwa si Tomas nang maibigay ni Leo sa kanyang kakailanganin niyang langis para sa panggagamot. Limitado lamang kasi ang pinagkukunan nila nito ng kanyang mga kakailanganin dahil sa sinasabi nilang bawal silang lumagpas sa hangganan. Malapit nang magdapit hapon kung kaya't nagsimula ng mag-ayos ng kamera si Leo. Si Maria naman ay naglakad-lakad upang alalahanin ang mga nasagap nitong impormasyon sa nayon. Nadaanan niya ang kusina kung saan nakita nitong may inilagay si Tomas sa pagkaing iniluluto ni Lerma. Tama ba itong ginagawa natin? Ayokong karmahin tayo sa gagawin natin sa kanila. Kailangan din nating mabuhay. Wala na tayong alagang mga hayop dahil sa mga pesting aswang na yan. Parang mababait pa naman ang mga taong yun. Hindi natin sila lubusang kilala. Hindi tayo sigurado kung mapagkakatiwalaan nga natin sila. Naging mabait sila sa atin. Hayaan mo na lang sila. Iba na lang. Nakapagsimula na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang malaman ang ginawa nila. Hindi siya kumain ng gabing yun. Nagdahilan na lamang siyang kumain siya sa bayan. Nang gabi rin yun ay sumalakay ang mga aswang. Napag-alaman nila ang kanilang mga alagang hayop ay pinapakain nila sa mga ito kapalit ng kanilang kaligtasan. Ginamit ni Maria ang kanyang cellphone upang kuhaan ng video ang kanyang mga kasamahang abala sa pagpuksa ng mga aswang. Napansin niyang panakanakang paghawak ni Leo sa kanyang batok. Tsak na umi-epekto na ang kung anumang gamot na inilagay ng mag-asawa sa pagkain. Napansin ni Maria ang nagtitinginang mag-asawa. Kinakabahan siya sa gagawin ng mga ito sa kanyang kasama.
Ang naisip niya sa gabing yon ay baka ipakain nila si Leo sa mga aswang, ngunit hindi nangyari yon. Sa mga sumunod na araw ay hindi gaanong nagsasalita si Leo. Alam niyang nagtataka na ang mag-asawa kung bakit walang epekto sa kanya ang ginawa nila. Narinig nitong nag-uusap sila sa kusina, kaya't sumabat na siya sa usapan. Simple lang naman kung bakit hindi ako kagaya ni Leo. Nabigla sila nang makita nila si Maria na nakahalukip-kip na may malaking ngisi. May kinuhang bote si Tomas, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Napataas naman ang 2 kamay ni Maria upang iparating sa mga ito na wala siyang balak na patulan sila. Hindi ako lalaban sa inyo. Hindi rin kami tatakas. Hayaan niyo lang ako na makunan yung mangyayari kay Leo. Ibang klase ka rin eh. Traidor kang kaibigan. Hindi ko naman sinabing kaibigan ko siya. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung anong ginawa niyo sa lalaking yan. Bigla na lamang napahagulgol si Lerma sa harapan ni Maria. Napaluhod dito habang nakasalikop ang 2 kamay. Pagod na kami sa nangyayari sa nayong ito. Ayoko na. Ginawa lang namin ang alam namin makakabuti sa lugar na ito. Yun ay ang mag-alay ng tao bilang panibagong aswang. Parte ng kasunduan yun. Ibig sabihin, gagawin yung aswang si Leo, hindi ba? Sabihin niyo sa akin ang lahat upang matulungan ko kayo sa plano niyo. Hindi makapaniwalang natawa na lamang ang lalaki sa narinig nito kay Maria. Napailing pa siya habang tinitingnan ang asawa nitong nakaluhod sa harapan ni Maria. Sigurado ka ba dyan? Tutulungan mo kami? Oo, pero sa 2 kondisyon. Una, hahayaan niyo akong malaman ang lahat na nangyayari sa lugar na to. Walang labis, walang kulang. Pangalawa, sasamahan niyo ako sa kuta ng mga aswang sa oras na maibigay niyo si Leo sa kanila. Siyempre, hahayaan niyo akong makaalis ng ligtas sa lugar na to. Napuno na ng kasamaan niyang utak mo. Kaya miski ang magbilang, ay hindi mo na magawa ng maayos. 3 lahat ang ibinigay mong kondisyon. Bueno, papayag ako sa lahat ng sinabi mo. Sa susunod na araw ay kabilugan na ng buwan. Inaasahan kong magiging isang ganap ng aswang si Leo. Baka nakakalimutan mo na hindi ako naiiba sa inyo. Tinraidor niyo rin kami, kaya patas lang tayo. Ang asawa ko na ang bahalang magsabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. Lerma, tumayo ka na dyan. Huwag mong hayaang makita ka ni Joshua sa ganyang posisyon. Sumunod naman agad ang babae sa sinabi nito. Dinala siya ni Lerma malapit sa batis kung saan nila nakita ang pulburang yon. Nakikita mo ba yung linyang yan? Pinapalibutan niya ng buong nayon. Yan ang tinatawag naming hangganan. Hindi dapat kami lumagpas sa guhit niyan. Sa oras na lumabag kami, ay bigla na lamang mawawala ng buhay. May lumabag na isang taga-nayon. Ang pangalan niya ay Mario. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya nawala ng buhay sa labas ng hangganan. Kinabukasan, may nakapagsabing tinangay siya ng mga aswang dahil wala nang katawan niya doon. Tahimik na nakikinig si Maria sa mga sinabi ni Lerma. Napagtanto nitong matagal na silang niloloko ng kung sino mang nagpapaniwala sa kanila na mamamatay sila sa oras na lumagpas sila sa hangganan yon. Sa kanyang nabasang mensahe ay bumalik na naman sa pagkakasangkot sa droga ang lalaki maging ang pastor. Alam mo ba ang pangalan ng nayong ito ay Barrio Maligaya? Maligaya pero ang daming nangyayaring kababalaghan. Hindi namin ginusto to. Maiba tayo. Nung unang dating namin dito, may nakapagsabi na hanapin namin si Kapitan.
Dahil siya lang makakatulong sa amin. Sinabi mo rin na hindi kayo maaaring umalis sa lugar na to dahil may mangyayaring hindi maganda sa inyo. Pero bakit wala ang kapitan nyo dito? Nasaan siya? Si Tomas ang kapitan sa lugar na ito. Hindi inaasahan ni Maria na marinig ang balitang yon. Ang buong akala niya ay lumabas ng nayon ang kinikilalang kapitan dahil alam nito na wala namang mangyayaring masama sa kanya. Isa pa'y inaakala niyang normal na albularyo lamang ang lalaki. Bakit dito kayo naninirahan? Bakit hindi kayo doon sa nayon? Hindi kasi nila matanggap ang relasyon namin. Alam mo na, dahil sa agwat ng edad namin. Kaya naisipan na lamang namin na magpakalayo-layo. Bumibisita naman si Tomas sa mga tao. Ako lang talaga ang ayaw nilang makita doon. Natuwa si Maria sa kanyang nalaman. Hindi lang pala aswang ang kalaban nila sa lugar na yun, maging ang mga tao rin. Nang gabing yun ay maganang nagsulat si Maria tungkol sa kanyang nalaman. Sa sumunod na araw, ginawa nilang pinaplano nila at wala sa sarili si Leo. Ang balak niyang gawin tungkol sa kulam na ginagawa niya kay Leo. Siya ang ineksperimentuhan nito bilang aswang. Pinapakain niya ito ng mga hilaw na pagkain. Binibidyohan ng babae ang nangyayari sa katawan ng lalaki. Ayaw niya sanang gawin yon, ngunit nakatanggap siya ng balita na pagkabalik niya sa lungsod ay tatanggalin na siya sa trabaho at ipopromote si Leo sa mas mataas na posisyon. Kahit matapos naman yon o hindi, ay pareho lang ang kalalabasan. Tatanggalin pa rin siya at mananatili si Leo sa mas mataas na posisyon. Dumating ang araw kung saan aatake na naman ang mga aswang, kung kaya't naghanda na ang mga ito. Ang pagiging aswang ni Leo ay lumalabas na rin. Tuwang-tuwa si Maria sa kinahantungan ni Leo. Nakakadena na ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mga mata, samantalang ang kanyang bunganga ay maraming laway na tumutulo. Para itong asong ulol na nakikita ni Maria sa kalye. Sayang ka, ano? Kung hindi mo lang sana inagaw sa akin ang lahat ng proyektong para sa akin, hindi sana tayo mapupunta sa sitwasyong to. Kasalanan mo to eh. Ginawa ko ang lahat para mapansin nila. Marami akong sinakripisyo sa kumpanya para lang kilalanin nila ako. Pero anong nangyari? Ikaw pa rin ang bida. Ikaw pa rin ang pinapansin nila. Tapos ano? Tatanggalin nila ako sa trabaho dahil mas magaling ka? Puy! Ang dapat sa'yo, maging hapunan ng mga aswang! Hinila nito ang buhok ng lalaki sa kadinuraan. Naiinis siyang makita ang kalagayan nito. Naiinis siya dahil napunta siya sa sitwasyon na yun na kailangan niya pang kumapit sa patalim para lang mawala ang lalaki sa landas nito. Oras na, Maria. Umalis na tayo. Kinuha nito ang kadena. Saka kinuha ang hindi mapakaling si Leo. Gumagapang ito na parabang isang hayop. Ipinilig naman niya ang kanyang ulo sa ibang direksyon upang hindi makita ang kinahinatnan ng lalaki. Mag-iingat kayo. Maraming salamat sa tulong mo, Lerma. Binaybay nila ang masukal na gubat. Dumaan sila sa batis kung saan mahigpit na ipinagbabawal ni Tomas na pumunta. Sa kabilang panig ng batis ay nadatnan nilang isang maliit na nayon. Walang aswang na sumalubong sa kanila. Kung hindi ay mga normal na tao na kagaya lamang ng nayong pinanggalingan nila. Magandang gabi sa inyo. Ito ang alay ko. Kapalit ng katahimikan sa nayo namin. Nagtanong pa ang pinuno ng mga ito kung ganap na bang aswang ang lalaking dala niya. Subukan ninyo ang kakayanan niya upang malaman nyo. Nagdala ng buhay na kambing ang isa sa mga tauhan ng pinuno ng mga aswang. Pinakawala ni Tomas si Leo.
na nagpupumiglas sa kanyang kadena. Inilapit ng pinuno ng mga aswang ang buhay na kambing sa kanya. Ngunit hindi niya ito ginalaw. Para lamang siyang tuta na nawala ng alam sa mundo. Dahil sa inis ay ibinao ng pinuno ng mga aswang ang kamay nito sa dibdib ng kambing. Kanyang dinukot ang tumitibok-tibok na puso nito. Ibinigay niya kay Leo yon upang ipakain. Tumingin pa sa kanila si Leo na para bang humihingi ng tulong. Tahimik lamang si Tomas na nanunood sa gagawin ni Leo. Si Maria naman ay palihim na kinukuhaan ng video ang pangyayari. Halos masuka si Maria nang kainin ni Leo ang puso ng kambing nang walang pag-aalinlangan. Hindi pa ito nakontento dahil winakwak niya ang tiyan ng kawawang hayop. Hindi niya pinalagpas ang mga lamang loob nito. Tuwang-tuwa naman ang pinuno ng aswang sa kanyang nasaksihan. Kinaumagahan ay maagang nagpaalam si Maria sa mag-asawa. Matapos ang tagpong yun sa pagitan nila ng mga aswang ay nagkaroon siya ng pagkakataong kapanayamin sila. Malaki ang naging ngiti niya habang nagmamaneho. Tinatawagan ito ang kanyang editor upang ipaalam na uuwi na siya sa lungsod. Madam, kumusta? Maria, napatawag ka? May kailangan ka ba? Si Leo nasan? Napairap na lamang si Maria sa kawalan. Siya ang tumawag, ngunit si Leo pa rin ang hinahanap. Ipapaalam ko lang sa'yo na tapos na ang proyekto ko. Dadaan ako mamaya sa opisina upang ipasa ang ginawa ko. O sige, pero bakit ang bilis nyo naman yata? Siyempre, para maabutan ko ang desk kong nandyan pa. Hindi na pinatapos ng babae ang gustong sabihin ng kanyang editor na si Lilith. Alam nitong nabigla ito nang tumawag siya. Pakanta-kanta si Maria habang tinatahak ang daan patungo sa kanyang promotion. Sa kabilang banda ay hindi mapalagay si Lilith sa natanggap na tawag mula kay Maria. Hindi nito maintindihan ng babae. Hindi pa sila nakakaisang buwan sa lugar na yun. Agad niyang tinawagan ang isa sa mga assistant nito. Palakad-lakad siya sa loob ng kanyang opisina. Aligaga siya sa maaaring gawin ni Maria. Hindi nagtagal ay kumatok ang kanyang assistant sa pintuan ng opisina. Agad niya itong pinagbuksan at lumingon-lingon sa paligid bago ito nilak. Akala ko ba hindi totoong asong-asong na yun sa may Batanes? Sinagot naman siya nitong hindi yun totoo dahil noong tinanong nila si Mario ay mukhang lango pa ito sa ipinagbabawal na gamot. Kaya nga ipinadala ko si Maria sa lugar niyon dahil sinabi mong hindi totoo na may aswang. Para na rin may dahilan tayo na paalisin siya sa kumpanyang ito. Tapos ano tong nabalitaan ko? Tapos na niya ang proyekto. Hindi lang yon. Sa loob ng 3 linggo natapos niya na. Ano bang ginawa ni Leo? Bakit hindi siya makontak? Sinabi ng kanyang assistant na maging siya ay hindi na rin nakatanggap ng text o tawag galing sa lalaki. Ano nang gagawin natin? Bigyan mo ako ng suggestion. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang mababaliw na ako. Natigil ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pintuan. Pilit nitong binubuksan, ngunit nakalak ito. Galit na nilingon ng babae ang istorbong pilit na pumapasok sa kanyang opisina. Handa na sana itong bungangaan, ngunit narinig niya ang boses ni Maria sa labas. Nagkatinginan sila ng kanyang assistant na para bang hindi nila nagustuhan ang panauhin. Sinenyasan niya itong lumabas upang makapag-usap sila ng babae. Napahilot na lamang si Lilith sa kanyang sentido dahil sa stress. Malaki ang naging ngiti ni Maria nang makapasok na siya ng opisinang yon. Agad na bumungad sa kanya ang mukha ni Lilith na problemado. Magandang araw, madam. Mukhang problemado ka ata. Maupo ka. Nasaan nga pala si Leo? Hindi ko alam. May nakikita ka bang Leo? Hindi ba wala? Anong ibig mong sabihin wala si Leo?
Nasaan ang kaibigan mo, Maria? Hindi ko alam. Itong video lang ang meron ako. Inilapag ni Maria ang CD kung saan naroroon ang mga video na kuha sa nayon na kanilang pinuntahan. Inilagay ni Lilet sa isang CD player ang ibinigay ni Maria. Nanlalaking pinanood ng babae ang kalunos-lunos na sinapit ni Leo. Halos masuka ito nang makita niya ang pangyayari kung saan kumakain ng buhay na hayop ang lalaki. Anong ginawa mo kay Leo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na gagawin ko ang lahat? Ayan ang patunay na totoo ang aswang. Isa si Leo sa mga aswang. Ang gandang palabas, hindi ba? Nararamdaman ko na nasisikat ang gawa ko. Napakasama mong tao, Maria. Hindi na tama ang ginawa mo. Mas masahol ka pa sa aswang. Alam ni Maria na mali, pero hindi na siya pwedeng tumigil. Naroon na siya. Malapit niya nang makuha ang gusto niya. Kung ayaw niyang ipalabas ito, ayos lang naman. Alam kong kukunin ng kabilang kumpanya ang ginawa kong to. Galit na binasag ni Lilet at tinapakan ng CD na ibinigay nito. Natawa na lamang si Maria habang pinapanood ang panggigigil ng babae. Akala mo ba wala akong hawak na kopya ng CD na yan? Maria, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Pati ang kaibigan mo ay pinagkanulo mo dahil sa pagiging ganid mo. Sa ginawa niyo sa akin, akala niyo ba magiging ayos lang sa akin ang lahat? Alam kong sinabotahin niyo ang gawa ko. Alam ko rin na tatanggalin niyo ako sa kumpanyang to. Maiintindihan ko pa kung sa akin kagilit. Pero si Leo, walang ginawang masama sa iyong taong yon. Ginawa niya ang lahat para maprotektahan ka. Inalagaan ka niya. Imbes na ikaw ang sisihin sa nangyari, siya ang umako ng pagkakamali mo. Wala na akong pakialam. Hindi ko itatapon ang pinaghirapan ko gaya ng ginawa niyo. Sana naman, alam mo ang ginawa mo mali, Maria. Hindi nararapat kay Leo ang kaparusahang yun. Ang alam ko lang ay ginawa ko ang lahat para may mapatunayan sa inyo. Bueno, alam ko namang wala kayong balak ipalabas to. Kaya naman nauna na akong pumunta sa kabilang istasyon. And guess what? Ipapalabas nila yon sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa si Maria nang makita nito ang halos hindi maipintang reaksyon ni Lilet. Umalis siya ng kumpanyang yon na may malaking ngiti sa labi. Hindi nga siya binigo ng istasyon na kanyang nilapitan. Ipinalabas agad nila ang gawa ni Maria. Kahit sensitibo yon, hindi natakot ang mga ito na isa lang ang palabas na yon. Maraming nagalit sa kanya, ngunit marami ring natuwa sa ginawa niya. Horror is an art. Ang mga nakaka-appreciate lang ng art ang nakakaalam kung gaano kaganda ang ginawa niya. Masayang tinatamasa ni Maria ang kasikatang yon, ngunit hindi rin naman nagtagal ang kaligayahan niya. Dahil nagkasakit ng malala ang kanyang ina. Isang gabi ay may itinuturo ito sa labas ng kanilang bintana. Ano ba, Ma? Umayos ka nga! Ano ba yung tinuturo mo? Wala naman eh. Matulog ka na nga! Isasarado na sana nito ang bintana. Nang makita niya si Leo, natitig na titig sa bintana kung saan naroon siya. Paano nakarating dito si Leo? What the? Anong nangyayari? Sa mga sumunod na araw ay hindi mapalagay si Maria. Pakiramdam kasi nito ay may nakasunod sa kanya at nakaabang sa mga ginagawa niya. Hindi na muling nagpakita si Leo sa labas ng bintana, ngunit alam niyang nasa paligid lang ito. Napatili na lamang siya nang biglang may humigit sa kanya papasok sa eskinita. Pamilyar ang lalaking yon, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sinenyasan siya nitong huwag gagawa ng ingay habang palingon-lingon na sa paligid. Ako si Mario. Ako ang may-ari ng librong hawak ninyo. Alam kong may kasalanan din ako kung bakit kayo napunta sa Baryo Maligaya. Ngunit ito ang pakatatandaan ninyo. Nanganganib ang buhay mo. Maging ang mahal mo sa buhay. Bakit? Kay Leo lang naman ako may atraso ah.
At sa pagkakaalam ko, hindi sila pwedeng lumagpas sa hangganan ng guhit na yun. Pasalamat ka nga at hindi ko sinabi sa kanila na hindi naman totoong pinaniniwalaan yung guhit. Pinaniwala ng mga ninuno ko na mamamatay ang sino mang tumawid doon para na rin maprotektad ang mga taong nasa labas. Dahil sa oras na malaman ng mga aswang na hindi totoo ang linyang yon, maghahasik sila ng kasamaan dito. Ano bang ibig mo sabihin ha? Bakit? Mangangani ba ang buhay ko? Nakagamit ka na naman siguro eh. Umuwi ka na. Baka balikan ni Leo ang nanay mo. Totoo ngang nakabalik na si Leo ng Maynila, ngunit hindi na ito makausap. Ayon sa kanyang narinig, ay sinadya ni Lilet ang nayon upang iligtas si Leo. Dinala niya ang lalaki sa isang mental hospital upang ipagamot. Makalipas ang ilang araw, ay namatay ang ina ni Maria dahil sa lumalalang sakit nito. Ang kanyang ginawang kwento ay sumikat, ngunit hindi siya nakaramdama ng saya. Binisita niya si Leo sa nasabing ospital. Sinisisi niya ito sa lahat ng kamalasan niya sa buhay. Kasalanan mong lahat ng to. Bakit ikaw ang buhay? Bakit ang nanay ko na wala man lang kinuwang kasalanan ang siyang kinuha mo sa akin? Lahat na lang, Leo! Lahat na lang! Hindi ka pa rin ba tapos na sisihin si Leo? Hindi ka pa ba kontento na pinagkakitaan mo na siya, Maria? Siya ang punot dulo ng lahat ng nangyayari sa akin! Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang sabihin sa iyo to eh. Hindi mo ba alam na si Leo ang nagpadala ng mensahe sa iyo na tatanggalin kita sa kumpanya? Ang balak sana niya, pauwiin ka ng Maynila dahil hindi ligtas ang pinuntahan ninyo. Hindi lang yan. Masyado kang pinapahalagahan ni Leo na miski promotion niya na matagal na sa kanyang ibinibigay hindi niya tinatanggap. Alam mo ba ang dahilan niya? Yon ay dahil karapat dapat ka raw nabigyan imbes na siya. Lahat ay ginawa ni Leo para sa iyo. Kaya wala kang karapatan upang sisihin siya sa mga bagay na ikaw naman na may kasalanan. Umalis ka na sa lugar nito at kahit kailan, huwag ka nang magpapakita pa kay Leo. Nanghihinang napaupo si Maria sa sahig. Noon lamang niya na prosesong lahat. Masyado siyang nabulag sa inggit at pansariling interes. Lahat ng kabutihan ng lalaki ay hindi lamang nito napansin. Tulala siyang lumabas ng mental hospital. Ang una niyang ginawa ng mahimasmasan ay pumunta sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Maraming bumati sa kanya dahil sa araw ding yon ay balak siyang bigyan ng promotion. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya yun tinanggap. Nagpasa siya ng resignation letter upang umalis sa kumpanyang yun. Nakiusap din siyang burahin ng dokyo na ipinalabas nila na sa kasalukuyang mataas na ratings sa loob at labas ng bansa. Hindi pumayag ang kumpanya kahit nagmamakaawa pa siya. Ayon sa mga ito, malaki ang mawawala sa kanila sa oras na biglaan nilang pagbubura sa palabas na yun. Nangako naman ang mga ito na buburahin nila yon matapos ang 3 buwan. Iniwan ni Maria ang buhay niya sa Maynila. Marami siyang natutunan sa lahat na nangyari sa kanyang buhay. Kasalukuyang nasa malayo siyang probinsya upang ayusin ang kanyang buhay. Ito naman sa kabilang banda ay umayos na rin ang lagay nang minsang kumustahin niya yon sa kanyang kapatid. Labis na pinagsisihan ni Maria ang lahat. Kung maibabalik niya man lang ang oras, ay hindi niya gagawin yon sa lalaki.